Bago ko po sisimulang ibahagi ang kwentong ito, ay nais ko po kayong anyayahang bisitahin din ang isa nating kaibigan sa kanyang bahay. At hinihingi ko rin po ang inyong suporta para sa kanya. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Sir Spicy, pati na rin sa inyong mga tagapakinig. Ikublin nyo na lang po ako sa pangalang Diego. Nais ko rin po sanang ibahagi din ang karanasan ko patungkol sa pangkababalaghang dinanas ng aking buhay. Pinili ko pong hindi na banggitin ang totoo kong pangalan para na rin po sa seguridad ko at aking mga mahal sa buhay. Dahil medyo may pagkamasilan po ang ibabahagi kong kwento. Dahil buhay at kahihiyan din ng bawat tao ang nakasalalay sa kwentong ito. Hayaan nyo rin po sanang ibahin ko din ang mga pangalan ng mga taong sangkot o may kaugnay sa kwentong ito. Nangyari ang kwentong ito sa buhay ko taong 2015 at ang edad ko noong panahong iyon ay nasa 18 anyos pa lamang. Aaminin ko po sa inyo simula pa man sa edad kong iyan ay lasinggero na ako dahil din sa impluwensya ng aking mga barkada. Nakasanayan ko po noon na mahilig akong magsilo ng iba't ibang uri ng mga hayop sa kagubatan. At ang mahuhuli ko o masisilo ko mula sa mga ginawa kong patibong noon ay ginagawa naming ulam at hindi nawawala ang pampulutan. Kadalasan pa nga maaalala ko pa na ang paninindigan ko sa buhay di baling walang ulam basta't meron lang pampulutan. Kung minsan naman ako ay namimingwit sa ilog sa ginagawang irigasyon ng mga magsasaka sa amin. Dahil ang ilog sa amin ay mayaman din sa isda gaya ng tilapia, dalag, partikular na ang mga hito na siyang paborito ko sa lahat. Kung minsan naman nakakahuli din ako ng bangus pero pambihira lang dahil ang bangus ay hindi naman masyadong kumakagat sa ginawa kong pain na lago. Ang lago po na tinatawag sa amin ay uod sa lupa. At ito po ang ginagawa kong pain sa tuwing mamimingwit ako sa ilog. Halos walang patid ang inuman namin ng aking mga kaibigan. Kung tawagin pa nga kami sa amin, kami ay mga Boy Scout. Oo, Boy Scout na manginginom. Boy Scout dahil kahit anong paraan para makapaghanap ng maiinom at pulutan ay hinahanapan talaga namin ng paraan. May pagkakataon pa nga minsan nakakarating pa kami sa kabilang sityo para lang mangutang ng paborito naming inumin. Ito yung tinatawag na bilog at mas matutuwa pa kami kung may 4 kanto ang maihahain namin sa lamesa. Ito yung alak na gin, Ginebra San Miguel. Noon hanggang ngayon, wala kang kupas. Ikaw lang sa buhay ko. Ganun ang bukang bibig ng mga lasinggero talaga, oh. Una pa man, meron na rin naman talagang aswang sa amin at hindi ko ito pwedeng tutulan dahil may ilan-ilang buntis din sa aming lugar ang ninakawan ng aswang ng sanggol
walang patawad, ika nga. Dahil nasa sinapupunan pa lang ng ina ang sanggol ay kinukuha na. Kumbaga sa manok na patay gutom umaatake sa kusina at marunong na itong magbukas ng kaldero. Umuusok-usok pa ang sinaing na kanin ay nilalantakan na. Ang katulad sa ganung uri ng manok umano, ayon pa sa tatay ko ay hindi na pinapaabot pa ng umaga at kailangan ng mapitasan ng papaya at malunggay para hindi na mapamarisan pa at dumami ang lahi. At upang lubos po ninyong maunawaan ang katagang ito sa paghahambing ko sa swail na manok kumpara sa aswang, ay hindi na dapat abutin pa ng umaga ang mga aswang na nanggagambala upang hindi na ito makapangbiktima pa kinabukasan, dahil lubhang napakadelikado kung magkataon. Minsan na rin akong saksi at nakakita na ng aswang noong bata pa ako. Noong minsang sinalakay ng aswang ang lugar kung saan nag-iinuman ang tatay ko kasama ng mga kumpare niya ng tuba sa kanilang paboritong pinagpepestuhan sa ilalim ng malaking puno ng mangga. At ang aswang na ito ay talagang doon pa dumapo sa punong iyon kung saang lugar sila nag-iinuman. Bali sa ilalim kasi ng puno ang lugar kung saan sila nag-iinuman kasama ng mga kaibigan ng tatay ko. Kung kaya't napabulalas ang lahat sa kanila at hinabol nila ang walang hiyang aswang. At bago pa man nila habulin ng aswang, tanaw mula sa aming bahay ang aswang na lumilipad sa himpapawid at kitang-kita ko iyon. Napakalaking aswang. Aswang sa anyong malaking paniki. At talaga namang pumapagaspas ang pakpak nito habang lumilipad. Sa ginawa nilang paghahabol sa aswang, inagaw ang atensyon nila ng aswang hanggang sa dalhin sila nito sa liblib na bukid na lugar. Samantala, matapos silang dalhin ng aswang sa bukid, sila naman ang hinabol ng mga aswang kung kaya't nagsitakbuhan na sila pabalik. Natakot silang lahat dahil may dalawang sumunod pala sa naunang aswang na hinabol nila. Kung kaya't dahilan para lumakas ang loob ng naunang aswang na kanilang hinabol. At ayon pa sa kanila, paraan lang pala umano ng aswang iyon para sila ay masilo sa patibong nito. Silang lahat ay na-frame up ng aswang. Mabuti na lang umano at nakatakas sila sa patibong na iyon. At ayon din sa nadinig kong kwento, nang minsan nilang mapag-usapang muli ang nangyari sa kanila habang nag-iinuman. Halos umanulumutang sila sa hangin sa pagtakbo sa takot na maaabutan sila ng mga aswang. Paglalarawan nila, malalaking aswang umano iyon na talagang dinig nila ang pagpagaspas ng pakpak nito habang lumilipad. Na habang ang mga ito ay lumilipad, walang tigil umano ito sa kanilang pag-irek-ek. Isang uri ng tunog ng aswang. At ayon din sa mga matatanda sa amin, ang aswang umanong ito ay isang mag-anak na nakatira sa aming puok sa tuktok ng bundok. At hanggang sa paglaki ko at hanggang ngayong kasalukuyan na nga, ay talagang kilalang kilala ng lahat ng taga sa amin ang mga aswang na ito. Sila ay isang pamilya o mag-anak na pinamumunuan ni Berto.
Si Berto ang unang napag-alamang naging bantog na aswang sa aming baryo bago ang mga mag-anak nito. At marami na rin ang nakapagpapatunay na itong si Berto nga ay talagang aswang. Isa na dito si Aling Landa. Ayon sa kanyang pagkikwento, alas 10 nang pauwi na sila noon kasama ng kanyang hipag. Galing sila sa Lamayan. Habang sila umano ay naglalakad, nakita nila si Berto di kalayuan sa kanilang kinaroroonan at ito ay naglalakad din. Subalit ito ay hubot-hubad umano at tila wala ito sa sarili. Ito ay nakatulala. Ni hindi man lamang umano gumalaw ang ulo nito habang ito ay naglalakad at nakatutok lang ang paningin nito sa isang direksyon. Bukod doon, nangingintab pa umano ang balat nito na tila'y pinahiran ng maraming lana o langis. Dagdag ni Aling Landa, kitang-kita umano niya iyon dahil sa pagkakataong iyon bilog na bilog ang sikat ng buwan. At sa pag-asang hindi sila nito mapuna o makita, nagtago sila ng hipag niya sa isang parte ng mayabong na puno sa puno ng mga bayabas. Si Berto ay sinundan nila ng tingin hanggang sa ito umano ay pumasok na lang sa isang parte nang may masukal na damuhan. Huling pagkakakita nila kay Berto, sumuot itong may posturang padapana sa lugar. Hanggang sa magulat na lang sila ng hipag niya at nagkatinginan pa sila nang makita nila si Berto na muling lumabas mula sa isang parte ng may masukal na damuhan. Pero ito ay hindi na tao, kundi ito ay isa ng bayawak. At doon nga nagsimulang maging bantog si Berto na siya ay isa palang aswang. Hanggang sa may sunod-sunod na ring pangyayaring may nakakakita din sa mga mag-anak nito na nagpapalit din umano ang mga ito ng anyo. Kaya na lamang ng baboy, aso at malaking ibon. Minsan pa nga umanong ang asawa ni Berto ay nakita din itong nagpalit ng anyo at ito daw umano ay naging pusa at tumalon sa bintana. At ayon din sa haka at teorya ng taga sa amin na ang pagkaaswang umano nila Berto at mga kaanak nito ay hindi basta-basta lang na aswang. Ang mga ito umano ay makapangyarihang aswang dahil sa matindi ang naging kakayahan ng mga itong magpalit anyo. Dahil kahit anong uri ng hayop ay kaya nilang tularan upang maisakatuparan lang ang malagim na balak para sa mga gusto nitong mabibiktima. Isang gabi habang nag-iinuman kami kasama ng mga kaibigan ko sa ginawa naming kubo. Ito yung pinaka-hideout namin. At sa kubong ito kami palaging nagkikita o nagkita-kita. At isinasagawa ang pag-iinuman habang tumatagay kami noong mga panahong iyon kasama ng mga kaibigan ko. Nasali sa usapan namin ang ginawa kong silo o patibong para sa mga bayawak. At dahil noong pagkakataong iyon ay naubos na rin ang pulutan naming isda na iliw. Ito yung flying fish na isda na nabili lang din namin sa isang maglalako na napadaan sa ginawa naming hideout. Ayon sa mga kaibigan ko, bakit umano hindi namin bisitahin ang ginawa kong silo at baka sakaling may dawi na
o may huli. Bilang kaibigan at dahil sa ubos na rin ang pulutan, kung kaya't sinang-ayunan ko ang kanilang hiling na bisitahin ang ginawa kong silo. Di kalayuan sa ginawa naming kubo na nagsisilbing hideout namin. Sinamahan ako ni Jimmy, isa sa aking mga kaibigan. Bit-bit ang tig-iisang flashlight at tig-iisang itak. Ang ginawa ko pong silo ay may bilang na 26 pasong o may 26 na silo gawa sa kawayan at taling lubid. Unang bista namin sa iilang silo na ginawa ko, kami ay bigo dahil ang mga ito ay walang huli. Halos lahat wala dahil may bilang na 3 silo na lang ang hindi pa namin nabisita. Sinabi ko sa kaibigan kong si Jimmy na kami ay bumalik at umuwi na dahil sa baka wala ding huli ang natitirang 3 silo na hindi namin nabisita. Medyo may masukal na parte sa kakahuyan ko na din kasi na ipwesto ang silo na iyon. Bukod doon, nakakalayo na kami. Pero sinabi sa akin ni paring Jimmy, bakit umano hindi na lang namin puntahan? Total nandoon na rin naman kami sa lugar. Ika niya, baka doon na umano ang swerte sa 3 natirang silo na hindi namin na bisita. At baka may huli na ang isa doon. Dagdag pa niya, napakamalas naman umano kung wala talaga dahil sa dami umano ng ginawa kong silo, kahit isa wala. Sa puntong iyon, total naisip ko nandoon na rin naman kami, kung kaya't pinagbigyan ko na ang kaibigan kong medyo makulit at agresibo dahil sa kargado na rin ito ng alak. Sa puntong iyon, mabilis naming tinungo ang lugar at nang marating na namin ito, malayo-layo pa. Kita naming nagsisigalawan ang mga maliliit na sanga kung saan nakapesto doon ang isa sa mga ginawa kong silo. Kung kaya't may pagkasabik na pinuntahan at tinungo namin ang lugar na ito. Hindi nga kami nagkamali dahil isang napakalaking bayawak ang aming nahuli. Ito ay lumalambitin sa isang tali na namamagitan sa isang kahoy na ginawa kong pangisik. Isang napakalaking bayawak na nakabiting patiwarik. Halos lumundag kami sa tuwa ng kaibigan kong si Jimmy. Dahil kapwa yun lang ang kauna-unahang pagkakataong nakakita kami ng ganun kalaking bayawak. Dahil halos kasing laki na ito ng hita. At dahil sa buhay pa ang bayawak na ito na lumalambitin, kung kaya't mabilis ko itong tinaga sa leeg. Sumirit at pumatak ang dugo nito sa lupa. Matapos kong kalasin ang lubid sa bayawak, minsan ko pang tinusok ang mata nito ng bit-bit kong itak dahilan para mabasag ang mata nito. Matapos naming makabalik sa hideout, tuwang-tuwa ang ilang mga kaibigan ko na naghihintay sa aming sorpresa para sa kanila. Mabilis na nagsikilos ang mga ito at nagprepara ng dapat kaukulang gawin para mabilis na makatay at maluto ang bayawak. Na sa pagkakataong iyon, parang may piyesta sa kubong hideout namin. May nagtabas ng dahon ng saging na siyang sapin sa magiging karne. May naghuhugas ng kaldero at may nagpapadingas ng apoy. Subalit naudlot ang panandalian sa nang gaganaping piyesta
Dahil sa isang kisap mata ay bigla na lamang naglaho ang bayawak na nailagay namin sa isang tabi para katayin. Halos nagkabulalas kaming lahat at nagtaka kung bakit ito nawala at bigla na lamang naglaho. Sa pag-asang makita pa namin ang bayawak, sinuyod namin ang bakuran ng kubo. Kalat-kalat kaming naghanap, subalit bigo kaming lahat na makita pa ito. Nang hinayang kaming lahat, para sa akin naman, imposibleng mabuhay pang muli ang bayawak dahil laslas na ang liig nito at wasak na pati mata. Kung kaya't magkahalong mangha at pagkahinayang din ang aking naramdaman. Makalipas pa ang isang linggo, minsang dumalo kami ng mga kaibigan ko sa ginanap na sabong sa aming puok. Ang sabong po kasi sa amin ay ginaganap sa bukid. Ito ay kubling patimpalak para sa salpukan ng mga manok. Sinabi kong kubli dahil ang pasabong na ito ay walang pahintulot sa kinauukulan. Sa madaling salita, wala itong lisensya. Nang nandun na kami at naghihintay ng sultada para makaamot at makapusta, nakita ko si Berto na naghihimas ng bitbit nitong manok. Kasama pa ang ilan sa mga kaanak nito. Pero bago ko maitutok ang paningin ko sa kanya, kita kong naunahan na ako nito ng tingin. Masama ang pagkakatitig nito sa akin na parang kakainin ako nitong buhay, na kung ilalarawan pa nga talaga ang paraan ng kanyang pagtitig sa akin ay para itong manunuklaw. Masama ang pagkakatitig nito sa akin na parang kakainin ako nitong buhay. Ito ay nahintuan at hindi man lamang gumalaw ang ulo nito habang masamang nakatitig sa akin. Natakot ako siyempre ng luba, lalo na nang makita kong sira na ang kabilang mata nito. Ang kabilang mata nito ay bulag na at wasak. Bukod doon, kita ko rin ang liig nito na may mahabang tiklat at bakat ito ng pagkakatahi sa mahabang sugat na tinamo niya. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko. Samahan pa ng napakasama nitong pagtitig sa akin. Sa takot ko sa kanya, mabilis akong umiwas at nagpasyang umuwi mag-isa. Hindi ko na nagawang yayain pa ang mga kaibigan ko dahil naisip kong marahil hindi rin ito sasama sa akin pauwi dahil noong sandaling iyon ay halos kakarating lang din namin sa sabungan. Malakas ang kutob kong ang bayawak na nasilo ko at si Berto ay iisa. Dahil tugmang-tugma ang tinamo nitong mga pinsala sa ginawa ko sa nasilo kong bayawak, base iyon sa mga natamo niyang sugat. Hanggang sa makaraan lang ang isang linggo, napagpasyahan kong sumama sa tiyahin kong bakasyonista na lumuwas ng Maynila at piniling dito manirahan at maghanap ng trabaho. At upang makaiwas na rin sa badya ng panganib na naghihintay para sa akin sa aming probinsya. Dito ko na po tatapusin ang kwentong ito. Maraming salamat po, Sir Spicy, sa pagbahagi ng aking kwento na ukol sa pangkababalaghang nangyari sa aking buhay. Iyan nga mga kaibigan, ang isa na namang kwentong ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan
na ikubli na lang natin sa pangalang Diego. Sana po ay inyong nagustuhan at gaya nga po ng dati mga kaibigan, kayo na lang po sana ang bahalang humusga kung inyo itong paniniwalaan. At kung sino man po ang mga bago na napaligaw sa channel kong ito, hinihingi ko po ang inyong suporta at mag-subscribe na lang din po kayo para updated po kayo sa susunod na kwentong ibabahagi ko na kagaya nito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kaibigan, better luck next time. I love you.